Plan B yan, hindi na po sarado sa ay ano parang get ready. Again po, we would like to invite everyone po, yung mga nakatayo po, to please settle down. Marami po tayong upuan na available. To all our guests, our colleagues, students, please occupy po yung ating mga silya. Ito po ay nakalaan para sa atin. Maraming salamat po. Good morning. Naka-live stream. Maaari daw pong angkinin ang mga silya. Mula po sa ating Vice President for Academic Affairs, Ma'am Borges. Share ko pa. To our respected President, sa aming mga Vice Presidente, mga dekano at dekana, mga direktor, teaching and non-teaching staff, mga estudyante, our guests, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. On behalf of our university's 125th Philippine Independence Day celebration, which has the theme Kalayaan, Kinabukasan, at Kasaysayan, Freedom, Future, and History, let me extend a warm welcome to you all. Freedom entails sacrifices. It is not something we attain once and then makakalimutan na po natin. Rather, it is duty that must be accepted in order to preserve it for the sake of future generations. Para simulan ang ating programa, may we all stand for the invocation, which will be led by Dr. Jonathan C. Arroca, Dean of the College of Industrial Technology. Following is the singing of the Philippine National Anthem, to be conducted by Professor Karina L. Salas, Director of the Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, after which, please remain standing para po sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas, to be led by Dr. Evelyn C. Olequino, Director of Sentro ng Wika. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo upang sambahin, purihin at pasalamatan ka, sapagkat ikaw ay puno ng pagmamahal, awa at habag. Pinupuri namin ang iyong pangalan dahil ikaw ay isang dakilang Diyos. Nilikha mo ang dagat, ang tuyong lupa, lahat ng nabubuhay, nilikha ng iyong mga kamay.
Kami ay yumuyuko sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa maraming pagkakataon na napabayaan namin ang aming gawain na maging mabubuting tagapangasiwa ng iyong nilikha. Nagdusa ang mga henerasyon dahil sa mga digmaan, pananakop, pang-aalipin, at iba't ibang uri ng karahasan at kasalanan. Pinatigas namin ang aming mga puso tulad ng aming mga ninuno na iyong pinili bilang iyong bayan. Ngunit naglakbay sa desyerto ng mahabang panahon bago mo sila ginawang malayang bansa mula sa pang-aapi ng mga Ehipsyo hanggang makarating sila sa lupang pangako. Nagpapasalamat kami sa iyo, lalo na sa pagdiriwan ngayon ng ika-125 taon ng kalayaan ng Pilipinas sa pagkaalipin mula sa dayuhang bansa. Panginoon, naway pagpalain mo ang sambayanang Pilipino upang magkaisa tungo sa tunay na kalayaan at madama ng lahat, lalo na ng kabataang henerasyon. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, na ipadala ang iyong Espiritu Santo upang ipagtanggol kami sa totoong umaalipin sa amin, upang kami ay maging tunay na malaya bilang isang tao at bilang isang bansa. Gayon din, naway maalala at parangalan hindi lamang sa araw na ito, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon, ang hindi mabilang na kababaihan at kalalakihan na nagbuhos ng kanilang dugo para sa kalayaan, kinabukasan at kasaysayan ng bansang Pilipinas. At habang patuloy kaming naghahangad ng kalayaan, nananalangin kami sa nag-iisang may kakayahang magdala ng tao mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa kamatayan tungo sa buhay. Si Jesucristo na ipinanganak ni Birhen Maria mula sa Ama at kaisa ng Espiritu Santo, tanging Diyos, ibinibigay namin ang pinakamataas na kaluwalhatian at karangalan mapasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. The Bicol University ROTC entrance of colors.
Pakitaas po ng ating kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Thank you very much. You may now be seated. Sa pagkakataon po ito, to welcome us all in this Independence Day celebration, may we call on the Vice President for Planning and Development, Professor Sonny A. Ramos. A round of applause, everyone. Sa aming Pangulo, Dr. Benjamin, Baby Boy Benjamin Neves III, mga pangalawang Pangulo, mga dekano, dekana at direktor, mga pangalawang dekano, dekana at direktor, mga punong departamento at tagapayo ng programa at mga coordinator, mga opisyal ng BUUFAY at ng BUANS, mga opisyal ng USC at ng CSC, mga kababayan ko sa pamantasan ng Bicol na nagkakaisa sa pananalig sa isang malayang bandila at makulay na kasaysayan, magandang araw po sa ating lahat. Ang araw ng kalayaan ngayon ay isang matalinghagang pagbibigkas ng tunay na kalayaan sa maraming paraan, aspeto at pagkakahulugan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagpapahalaga sa kahulugan ng araw na ito. Kalayaan sa pagpapahiwatig ng pagmamahal sa bayan, kalayaan sa pakikitungo sa lahat ng tao para sa ikabubuti ng lipunan at kabayanan, at kalayaan sa pagbabalangkas ng tamang edukasyon tungo sa kalayaan ng mga kabataan at mga mag-aaral, guro at kawani ng ating institusyon. Buo natin ipagdiwang at ipagmayabang ang kalayaan ng ating edukasyon sa Universidad ng Bicol. Ang kasaysayan ang nagpapatunay na hindi tayo nagpabaya sa pagpapalaganap ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan. Prueba nito ang mga nakapagpasa sa mga pagsusulit ng pamahalaan na nagbigay ng karangalan para sa kalidad ng edukasyon. Sa madaling salita, ang pamantasan ng Bicol o Bicol University ay nagbigay ng maganda at matalinghagang kahulugan sa mga kabataan. Ito ay isang malaking hudyat sa ating mga guro at kawani ng pamantasan na buo, panating ipagyaman at kakayahan ng malayang edukasyon kagabay ng ating kalayaan na araw na ito. Kung kaya ang kahulugan sa atin ng araw na ito ay ang walang humpay na tinatamasa natin sa ating organisasyon, ang walang katapusang napasasalamat sa mga nakalipas at mga bagong bayani ng pamantasan ng Bicol. Mabuhay at hari nawa pagpalain tayo palagi ng mga gabay ng ating mga pinuno at may kapal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Dr. Ramos, for your welcome remarks. We honor and give thanks to the brave men and women na nakipaglaban para sa ating kalayaan and gave their lives in the name of liberty. Ladies and gentlemen, the Bicol University Albay Magayon Dance Troupe, under the supervision of Professor Karina L. Salas, will be performing the opening salvo. Sayaw,
Thank you very much. Bicol University, Albay Magayon, Dastro. Maraming salamat. At sa pagkakataong nito, ladies and gentlemen, our Vice President for Administration and Finance, Attorney Norly P. Reyes, will deliver a keynote speech. A warm round of applause, please. Sa ating minamahal na Pangulo, Dr. Benji Nebres, III, sa lahat ng kawani at mga mag-aaral na bumubuo sa Bicol University, isang maganda, malaya at makahulugang pagdiriwang ng 125 kalayaan ng Pilipinas. Noong isang linggo, ako ay pinatawag ng ina ng lahat ng Reyna. In English, Mother Reyna. Upang sabihan na ako ay tinalaga magbigay ng keynote speech sa pagdiriwang na ito. Kaya isang linggo akong hindi nakatulog upang isulat sa wikang Pilipino ang talumpating ito. Subalit sa aking pagtatangka, ito ay isang malaking kabiguan. Sapagkat tihamak talagang mahirap isalin ang wikang Ingles sa wikang Pilipino, lalo na sa mga wikang teknikal. Kaya ipagpaumanin po ninyo, ang aking talumpati ngayon ay halong Ingles at Pilipino. At dahil nga sa akin ng Inang Reyna, ay kailangan kong isalaysay ang kahalagahan ng watawat ng Pilipinas at pagdiriwang natin ngayon, ako ay naghanda ng 50 pahinang talumpati upang tayong lahat ay makatamasa ng sunshine galing sa ating inang kalikasan.
Sa bawat selebrasyon, may kasamang saya. We celebrate because there is something worthy of remembering, of celebrating, of being happy. Thank you very much. Subalit, sa likod ng bawat masayang okasyon, meron din nalungkot. It was the great Libyan writer Khalil Gibran who said, "Your joy is your sorrow." Thank you very much again. Kung kaya, sa paggunita natin ng masayang okasyon ng kasarinlan ng ating bansa, hindi natin maiiwasan na alalahanin ang mapait na kasaysayan na nagdulot ng ating kalayaan, na naging pundasyon ng ating kasalukuyan at magiging pundasyon ng ating kinabukasan. Isa sa mga bantog at mahalagang simbolo ng kalayaan ng isang bansa ay ang isang bandila. Ang bandila ay kumakatawan sa ideolohiya at tradisyon ng isang bansa at isang tahasang pagpapahayag ng prinsipyo ng isang bansang malaya at may sariling soberenya at pagpapahiwatig ng pambansang pagkakaisa. Sa ating bansa, ang Saligang Batas ng Pilipinas na kilala bilang 1987 Philippine Constitution, partikular sa Artikulo 16, Section 1 ito, ay tinatakda na ang bandila ng Pilipinas ay dapat pula, puti at bughaw, na may isang araw at 3 bituin na dinadakila at iginagalang ng sambayanan at kinikilala ng batas. Upang bigyang buhay at may sakatuparan ang itinakda ng Saligang Batas ng Pilipinas, ang Kongreso ng Pilipinas ay nagpasa ng batas na kilala bilang Republic Act 8491 na may titulong Flag and Heraldic Code of the Philippines. Under this law, nahirapan na pa ako mag-translate ito. It is prescribed that the flag of the Philippines shall be blue, white, red, and with 8 red golden yellow sun and 3 5-pointed stars as consecrated and honored by the people. The significance of the Philippine flag as a symbol of our country's independence has been widely recognized even in some important decisions rendered by the Philippine Supreme Court. Thus, in the case of Martinez et al. Versus Lim, decided last March 25, 2009, it was said that the Philippine flag and ceremonies related thereto inspire patriotism and evoke the finest sentiments of love of country and people. Despite its significance, reverence to the Philippine flag is not without any controversy. In the 1959 case of Hirona et al. Versus Secretary of Education, where the Supreme Court upheld the constitutionality of expelling students, pagtanggal ng estudyante from school, for failure to salute the Philippine flag, the highest court conservatively ruled that, I quote, "The flag is not an image, but a symbol of the Republic of the Philippines, an emblem of national sovereignty, of national unity, and cohesion, of freedom and liberty, which it and the Constitution guarantee and protect." Under a system of complete separation of church and state in the government, the flag is utterly devoid of any religious significance. Saluting the flag does not involve any religious ceremony. The flag salute is no more a religious ceremony than the taking of an oath of office by a public official or by a candidate for admission to the bar. The flag ceremony will become a thing of the past, or perhaps conducted with very few participants, and the time will come when we would have citizens untaught and uninculcated in, and not imbued with reverence to the flag and love of country, admiration of national heroes, and patriotism. A pathetic, even tragic situation, and all because a small portion of the school population imposed its will, demanded, and granted an exemption. Yet, in reversing its own ruling, thereby allowing some religious sects to be exempted from expressing reverence to the Philippine flag, the same Philippine Supreme Court aptly ruled in the subsequent case of Ebralinag et al. Versus Division Superintendent of Schools of Cebu that, I quote, "Forcing a small religious group through the iron hand of the law to participate in a ceremony that violates the religious belief
will hardly be conducive to love of country or respect for duly constituted authorities. Despite allowing the exemption from flag ceremonies, the court, however, made this warning. Although the court upholds in this decision the students' right under our Constitution to refuse to salute the Philippine flag on account of their religious beliefs, we hope, nevertheless, that another foreign invasion of our country will not be necessary in order for our countrymen to appreciate and cherish the Philippine flag. In retrospect, indeed, the Philippine flag is a symbol of our forebears' triumphant resistance from foreign invaders. By historical accounts, based from the book written by Sonia Zaide and Modesta Lugos entitled The Philippine Flag and National Anthem, the design of our flag was decided by President Emilio Aguinaldo and other leaders after a great deal of discussion and study. The sketch was submitted to Mrs. Marcela Marino de Agoncillo, who was living with her husband, Don Felipe Agoncillo, in Hong Kong. The patriotic woman was requested by General Aguinaldo to make the flag because of her skill in sewing, which she acquired from her hometown of Lipa, Batangas, and her student days at Colegio de Santa Catalina, Manila. Happy with the thought that she was doing something important for her fatherland, Mrs. Agoncillo immediately worked on the flag, and she was assisted by two other women, her daughter Lorenza and Miss Herbosa de Trinidad, the niece or a niece of Dr. Jose Rizal. The new national flag was called the Sun and the Stars. It took 3 women 5 days to finish the flag, and it was personally handed to Emilio Aguinaldo by Mrs. Agoncillo before he boarded the American transport ship to return to the Philippines on May 19, 1899. Zaide and Logos further wrote that the simple yet classic design of the flag showed the best of the Filipinos in their deepest yearnings for their country. The national flag had a white triangle at the left containing a sunburst with 8 rays at the center, a 5-pointed star at each angle of the triangle, an upper stripe of dark blue and a lower stripe of red. The white triangle stood for hope and equality. The blue color stood for peace, truth, and justice, and the red color stood for patriotism and fervor. The sunburst of 8 rays represented the first 8 provinces to take up arms against Spain, and the 3 stars originally symbolized the islands of Luzon, what's next? Panay. Panay is the former Visayas, so it's Luzon, Panay, and Mindanao. And this time, it's Luzon, Visayas, and Mindanao. The national flag, the glorious sun and stars, was formally and historically unfurled on June 12, 1898, to the tune of San Francisco de Malabon Band playing Himno Nacional Filipino, or the Philippine National Anthem, which was composed by Julian Felipe. The remarkable Philippine national flag ushered in an era when the proud and the mighty flags of Western empires in Asia would soon bite the dust, so to speak. However, as we all know, the 1898 Philippine independence was short-lived. On March 23, 1901, the quest for sovereignty of the Filipino nation ended with the capture of President Aguinaldo at Palanan, Isabela. After the surrender of President Aguinaldo to the American military authorities, the display of the Philippine flag was prohibited anywhere, even inside the house. Subsequently, Filipinos continuously fought for the right to display their own flag. The dignity and respect due to the Philippine flag was restored when the prohibited flag law was repealed on October 30, 1919. Starting that day, the Filipino flag could once again be displayed in public places. And the whole Filipino nation celebrated the restoration of the Philippine flag. And the rest, as they say, is history. Now, some fun facts about the Philippine flag. The Philippine flag is very unique because the manner of display of the flag will readily indicate if the Philippines is at war or at peace. Section 10 of RA 8491 provides that the flag, if flown from a flagpole,
shall have its blue field on top in time of peace, and red field on top in time of war. If in hanging position, the blue field shall be on the right, ay tama man. Okay? In time of peace, and the red field on the right in time of war, or on the left, the part of the observer. Second, in a Rappler article, it was mentioned that the designers of the flag decided to use the same colors of the United States flag, which is red, blue, and white, to honor its disinterested protection of the Philippines. In fact, there were many propositions and revisions in the colors, specifically the shade of blue. Executive Order number 1010 in 1985 changed the flag's blue shade from navy blue to pale sky blue. Reason? Unavailability of clothing supplies. This change of color was unknown to many. After EDSA Revolution in 1986, President Corazon Aquino reinstalled the original navy blue color through Executive Order number 292. In 1998, the shade of blue was reverted to royal blue, the color used during the Commonwealth time and as part of the specification observed up until today. That's why we have royal blue today. And lastly, as declared by Section 26 of RA 8491, today, we celebrate not only the Philippine Independence Day, but also the last day of the flag days. Section 26 of the law provides that from May 28 to June 12 of each year is declared as flag days, during which period all offices, agencies, and instrumentalities of the government, business establishments, institutions of learning, and private homes are enjoined to display the flag. All this said, we cannot overemphasize the importance and symbolism of our national flag. As eloquently said by then Education Secretary Alejandro R. Rosas, the story, I quote, "The story of our flag is the story of our striving for nationhood. Every Filipino should be well aware of the saga of that striving, for it is a pulsating story of the noble heroism of our countrymen who worked with quiet dedication, the courage and the daring of those who fought in the battlefield, the supreme sacrifice of those who suffered martyrdom for it, and the steadfast, ardent idealism of those who nurtured our aspirations through colonial difficulties towards the realization of our nation." End of quote. Transcending over the symbolism of the Philippine flag, let me have a short exhortation about our celebration today, the Philippine independence, with the theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Ayon sa isang manunulat, ang ating kasarinlan ay lubhang napakamahal, sapagkat dugo at buhay ng ating mga bayani ang naging kabayaran upang ito ay ating makamit at madama hanggang sa kasalukuyan. Our history as a nation is replete with various accounts about the difficulties, sacrifices, and death of countless individuals, known and unknown, who devoted their lives to the cause of our independence as a nation. It is by valuing our history that we will realize and appreciate the importance of independence in our own and our nation's lives. It is my sincere hope that the struggles of our ancestors towards our nation's independence will be our constant reminders that we should strive to be better. Our ancestors sacrificed their lives in order for us to have the freedom that we experience today. Sa makatwid, ang paghihirap ng ating mga ninuno ay siyang dahilan ng pagiging malaya natin ngayon. Nakakalungkot lang isipin, mga kapatid, sa pananampalataya. Nang pinaghirapan nila noon ay unti-unti nang nawawala sa mga alaala ng ating mga kabataan ngayon. Ang buhay ng ating mga ninuno noon ay siyang naging kabayaran ng pagiging malaya natin ngayon. Kaya sa ating mga magigiting na kawanin ng Bicol University at mga minamahal nating scholar ng bayan, nawa ang pagmamahal sa bayan at ang espiritu ng nasyonalismo at patriotismo ay ating may sa puso at may sa isip, hindi lamang tuwing 12 ng Hunyo
kundi sa bawat araw ng ating buhay at ordinaryong pamumuhay. Higit kailanman, ang pagmamahal sa ating lupang tinubuan ay isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng bawat isa sa atin bilang isang Pilipino. At muli, ating pakatatandaan ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani sa kanyang obra maestrang El Filibusterismo. Sabi niya, nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kanyang wika, napag-iingatan din ito ang katibayan ng kanyang paglaya. Katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasarinlan upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-isip, ang wika ang pag-iisip ng bayan. Dahil malapit na po maubos ang balloons kakaputok, naway mapanatili natin ang diwa ng ating kasarinlan sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng mga simbolo nito, kaakibat ang ating pagpapahalaga sa sariling wika. Maraming salamat po sa lahat at sa muli, maligayang pagdiriwang ng ika-125 kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Reyes. Indeed, the Philippine symbolisms are historic. In this moment, please join us in welcoming the Bicol University Albay Magayon Dance Troupe once more as they perform folk dance na naging parte na mula noon hanggang ngayon ng ating kultura at tradisyon. Jota Civiliano.
muli, the Bicol University Albay Magayon Dance Troupe. Without the direction and assistance of our administration, our present endeavors would not be possible. Let us humbly welcome our University President, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, SUP President for Bicol University, to deliver the President's message. A resounding round of applause. Sa aking minamahal na pamilya dito sa pamantasan ng Bicol at sa lahat ng kapwa ko kawani ng gobyerno. Isang masigasig, mapagpala at mabiyayang ika-125 araw ng kasarinlan ng ating mahal na bayang Pilipinas. Habang pinapakinggan ko ang mensahe ng ating magiting na pangalawang Pangulo ng pangangasiwa at pananalapi, may tatlong kaisipan na tumatak sa aking isipan. Huwag po kayong mabahala at payak lamang ang aking mensahe. Una, ang pag-aalala ay mahalaga. Hindi nga ba? Hindi nga ba may kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay siyang hindi makakarating sa paroroonan? At ito'y patungkol sa pag-aalala. It was the famous author, Hernan Wouk, who said that his best-selling novel, War and Remembrance, that the beginning of the end of war lies in remembrance. Ang katapusan ng digmaan ay nagsisimula sa pag-aalaala. Dahil kapag patuloy nating naalala ang bunga ng masasamang kaisipan at gawa, kagaya ng pakikidigma, tayo ay mapapaalahanan na huwag itong gayahin o gawin muli. Pangalawa, mahalaga ang pagpapahalaga sa simbolo ng ating kasaysayan, ang watawat ng Pilipinas at ang awit nito, ang panunumpa ng katapatan, ay ilan lamang sa mga mahalagang simbolo na hindi natin dapat kalimutan o isawalang bahala. Kailangan natin ng mga simbolo bilang ipatuloy ang pagpapaalala ng ating buhay ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating bayan at kapwa. Pangatlo, at panghuli, ang wika ay ang kaluluwa at puso ng isang bansa. Pilit mang alisin ang wikang Pilipino o ibawas sa pangkahalatang kurikulum, hindi natin may pagkakaila na ito ay patuloy na bumubuhay at humuhubog sa ating watak-watak na kapuluan. Bilang mga manggagawa sa isang institusyong pang-akademika, tayo ay may mga tungkuling paglinangin, pag-usbungin, at panatilihing buhay ang wikang Pilipino bilang kasing halaga ng anumang wika, ito man ay mandato o hindi man ng kurikulum. Dahil tayo Pilipino, may wikang Pilipino, may pusong Pilipino, at mamamayan sa nag-iisang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating kasarinlan. Diyos mabalas po sa gabos. Maraming salamat sa aming mahal na Presidente. Truly, it is delightful to reflect on and honor the celebration of our freedom. This time, we kindly ask everyone na magsitayo po para sa Pilipinas kong mahal at para rin po sa Bicol University Hymn that will be led by Director Karina L. Sales.
Maraming salamat, Director Sales. The achievement, you may now take your seat, everyone. The achievement of Philippine independence was remarkable, instilling a sense of national pride in the general public, appreciating local traditions and customs, and remembering the nation's heroes, sacrifices, all go hand in hand with celebrating Independence Day. Muli po, maraming salamat sa inyong oras ngayon. And let's take this opportunity to have our photo opportunity po. Tinatawagan po natin ang ating presidente at ating mga vice-presidente, mga dekano at dekana, at ang mga direktor po ng ating universidad for photo opportunity. Ang ating susunod po ay ang ating mga head of offices.
Nasaan po ang ating photographer? Nandiyan na, okay. Mabilis-bilisan na lang po natin kasi medyo mainit na. So, we have here the President, the Vice Presidents, the Deans and Directors. Para hindi pa po nakasabay yung mga ibang heads of offices. Okay, sabay na po tabi yung mga heads of offices. And then humanda na po yung mga department chairs. And then mga program advisors. And then yung mga officers natin sa USC and CSC. Nasaan po yung mga associate deans? Kasabay na po dito with the heads of offices. Yung mga associate deans po. At saka yung mga administrative officers po, meron po ba tayo dito na mga admin officers? Sabay na po dito. Already na tabi, Chi. O wag na po tayo nga alis kasi palaki ng palaki ang ating Bio family. Department chairs po, department chairs. Anyway, may mga stairs naman po tayo. Hurry up please. Department chairs, ano pa, program advisors. Dito po sa left side, meron pa po ng mga ano sa... Tapos, kasabay na din po yung mga USD officers, CSC officers, BUFI, BUANS, lahat na po, lahat. Dito po sa kabila, sa left side po, meron pa po ng space. Malaki po ito. Sir Sanjay, bigay mo na yung camera mo para makasali ka dito. Sino pa yung mga naka-Filipina na dyan? Join us here. Ready na, Chi? Ano, okay na? Ready na po. Okay. Maraming salamat po at ngayon ay bubuksan na po ng head ng BUILS ang kanyang opisina para po sa ating breakfast. Imbitado po ang gabos. So we would like to thank our sponsors for this year's celebration of the 125th Independence Day, yung IPSR, the Office of the President, and of course, the BUILS High School Department.